Matuling lumipas ang mga araw, Matthew is now on his 8th month, at parang naging normal na lang para kay Chantel ang routine nila sa araw-araw. Ang kagustuhan niya noon na itanong kay Hector ang tungkol sa kanila ay hindi niya na nagawa pa, naging abala siya sa pagpasok sa Terra Vita, or maybe she just got contented on what they have right now, no words needed, no label, but her feelings were involved. Alam ni Chantel iyon, hindi niya man gustong aminin sa kanyang sarili, ngunit alam ni Chantel na iyon ang nararamdaman niya. It was Saturday afternoon at kanina pa nag-text si Hector sa kanya na hindi siya nito madadaanan sa pag-uwi. May biglaang meeting daw ito dahilan para hindi siya masando. Chantel decided to go to Tesoro Company, kung hindi siya nito madadaanan ay siya na lamang ang pupunta doon para sabay na silang umuwi. Pagdating sa Tesoro Company ay nag-alangan siya sa pagtuloy, what if may makakilala sa kanya, na siya ang babaeng pumunta dito a year ago at gumawa ng eksena, na naging sanhi ng pagkawala ni Doña Dolores? Mariing napapikit si Chantel kahit sa ang anggulo pala tingnan, ay talagang may kontribusyon siya sa pagka-depress ng ina ni Hector, and how come na pinatuloy pa siya nito sa pamamahay nila. Because of Matthew, siya na rin ang sumagot sa sariling tanong. Akma siyang tatalikod na lang para sana umalis, siguro ay dadaan na lang din siya ng grocery para bilhan ng gatas at diaper si Matthew. As she was walking to go to the taxi lane ay napahinto siya sa paglalakad, nang marinig ang usapan ng dalawang babaeng nasa unahan niya. Buti na lang at maagang nagpauwi si Sir Hector ngayon, sakto kaarawan ni nanay. Narinig niyang sabi ng isang empleyado ng Tesoro, kausap nito ang isa ding babae na pareho nitong nagtatrabaho sa Tesoro, both women are in their office uniform at pauwi na. Thank you kamo sa girlfriend niya, kung di pa sinundo ni Ma'am Menchu si Sir ay hindi pa tayo makakauwi. Malamang patatapusin niya sa atin yung report na kailangan ng kumpanya. Natawa ang babaeng kausap nito, halos ayaw nang pakawalan ni Ma'am Menchu si Sir, grabe kung makabakod. Kung isang Hector Tesoro ba naman ang nobyo ko talaga namang ganoon din ang gagawin ko. No, wika nito sa kakapwa nagtawanan. Hindi niya natuluyang narinig pa ang iba nitong pinag-uusapan, sapagkat nakapagpara na ang mga ito ng taxi at sumakay na. Parang tinulos sa kinatatayuan si Chantel, hindi siya tanga para hindi maintindihan ang pinag-uusapan nila. Alam niyang si Hector ang tinutukoy nila, pero sinong Menchu girlfriend nito? Kung ganoon, bakit sila nasa bahay nito? Bakit kung makaasta ito ay para silang, how about the times that they made love? Chantel, made love bang matatawag yun? Was there even love? Na nasa bahay siya nito kaya malaya nitong nagagawa ang gusto, at siya ang nasa bahay nito para pagbalingan ng init ng katawan nito. Kaya ba mas pinili nitong sa Terra Vita siya ipasok kaysa sa Tesoro Company, dahil pumupunta ang girlfriend nito sa Tesoro? Ang sabi niya ay may meeting sila, iyon pala ay may lakad lang ito kasama ang tunay na girlfriend. Paano siya naging bulag, kailanman ay hindi nagbanggit ng nadarama para sa kanya si Hector, she just assumed. Pagka-uwi sa bahay ay agad niyang inis-ikaso si Matthew, hindi niya na nagawa pang dumaan sa grocery katulad ng una niyang plano. Gusto niya na agad makauwi sa kanyang anak and protect him at all cost. Paano pag nalaman ng Menchu na yon ang tungkol sa kanilang mag-ina? Isang doomsday scenario ang bumungad sa kanya, pasado 10:00 nang makarinig siya ng tunog ng bagong dating na sasakyan, ganitong oras na nakauwi si Hector from his so-called meeting. Lumipas ang halos kalahating oras bago niya naramdaman ang pagbukas ng pinto sa may beranda, patay na ang ilaw sa kanilang silid at tanging liwanag mula sa lampshade sa may night table ang tanglaw nila sa silid. She heard his footsteps walked closer to them, naamoy niya pa ang sabang panligo na ginamit nito, he has taken a shower already, naramdaman niya ang presensya nito sa panig niya, she knows he is watching them. Hindi siya kumibo at nagkunwaring tulog na, wala siyang lakas ng loob para harapin ito ngayon, may karapatan ba siyang magtanong? Naramdaman niyang yumuko ito, ang isang kamay ay itinukod sa may ulunan niya at ang isa ay sa may tagiliran ni Matthew, Kajang, her and their son, she felt him kissed Matthew, dumikit pa ang matigas na dibdib nito sa kanyang likuran, she almost flinched when his bare skin touched her, wala itong suot na pangitaas. Saka ito tumuwid ng tayo, now she knows he is watching her. Inipon pa nito ang takas niyang buhok sa likod ng kanyang tainga, then he kissed her on her forehead. Gusto niya nang imulat ang mga mata at kausapin ito ng mga oras na iyon, pero sa tuwing naaalala niya ang narinig na usapan ng mga empleyado nito ay nauumid ang dila niya, wala siyang karapatan, dahil wala naman silang relasyon, si Matthew lang ang nag-uugnay sa kanila, iyon lang at wala ng iba.
Maya-maya pa ay naramdaman niya ng maglakad na ito palayo until she heard the veranda's door being closed. Naghintay si Chantel ng ilang minuto bago niya imulat ang kanyang mga mata. Lumabas si Hector sa kwarto nila at isinara ang pinto, meaning, hindi ito sa silid nila matutulog. Siyempre, maganda siguro ang gabi niya kasama ang babae. Kaya hindi siya nito ngayon kailangan and that breaks her heart. Binibalingan lang ba siya nito kapag wala ang nobya nito, and he wouldn't be needing her if his girl is around just like tonight. Hindi niya mapigilan ang pagtakas ng luha mula sa kanyang mga mata. Ano ba itong sitwasyong napasukan niya? May anak ito sa kanya at siya ang nasa pamamahay nito, but it turned out that she is the mistress, knowing that he has a girlfriend, a real girlfriend. Nagkamali ito ng sapantahas sa kanya, that she was not his father's mistress, pero ngayon, heto at lumalabas siyang babae nito. Paano kung malaman ng girlfriend nito ang panunuluyan nila sa bahay nito? She never remembered how she went on sleeping that night, ang daming gumugulo sa isip niya. Kinaumagahan ay nasa dining room na sila at pinapakain niya na si Matthew ng agahan. Nakaupo na ito sa high chair na sadyang binili pa ni Hector para sa anak. Nangingiti siya habang sinusubuan si Matthew. Habang lumalaki ito ay parang mas nagiging prominente ang mga katangiang nakuha nito sa ama, kung sana lang ay. Agad iwinasiwas ni Chantel ang pantasyang tumatakbo sa utak niya, bakit kailangan niya pang dagdagan ang sakit na nadarama ngayon. Napabaling ang atensyon niya sa entrada ng dining room, doon ay pumasok si Hector na pupungas-pungas pa, agad sumila ay ang isang ngiti mula dito nang makita sila. Good morning, bati nito, lumapit kay Matthew at ginawaran ito ng halik sa pisngi sa kaginuloang manipis pa nitong buhok, good morning son. Son, parang hinaplos ng mainit na kamay ang puso niya pagkarinig niyon. She felt the affection that Hector has for their son, at alam niya, nararamdaman niya, that Hector really loves Matthew. Naupo ito sa silyang katabi ng high chair ng anak, and asked for a cup of coffee from his maid. Saglit na napatitig si Chantel sa lalaki, gulo pa ang buhok nito, black spots were beneath his eyes, hindi ba ito natulog kagabi pero bakit? Anong oras natapos yung meeting ninyo? Pasimple niyang tanong habang hinahalo-halo ang pagkain ni Matthew. Itinukod nito ang dalawang siko sa mesa at saka pinagsalikop ang mga kamay, kunot-noo itong nagsalita, waring inaalala ang isasagot sa kanya, around 9, it was a dinner meeting. Napataas ang kilay niya sa sagot nito, 9 p.m., pasado 10:00 na nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan nito. Sinungaling but of course, wala siyang karapatang kamprontahin nito. Hindi ba? Sino ba siya sa buhay nito? She is just the mother of his child. 3 araw na mula nang mangyari yun, Hector became busy at Tesoro Company. Ayon din dito ay may problema lang na kinakaharap ngayon ang kumpanya, kaya mas lalo pa itong magiging abala, though, sa kabila noon ay hindi pa rin nakakalimutan nito ang paghatid at sundo sa kanya sa Terra Vita. It was afternoon at kasama ang dalawa niyang katrabaho ay pumunta sila sa cafeteria for their break time. Pabalik na sila sa floor kung saan sila nagtatrabaho. Ang mga kasamahan niya ay masayang nakikipag-usap sa isa't isa, na sinasalihan niya din paminsan-minsan. Pagdating sa 3rd floor ay nahinto sila sa corridor nang mapansin ang isang babae na kausap ni Vivian. She is wearing a black dress na halos yam-akap na sa balingkinita nitong katawan. Ang buhok nito na kulot sa dulo ay malayang nakalugay, she has a fair complexion. Matangkad ang mukha nito ay nalalatagan ng make-up, but sino na kahit wala iyon, ay mananatiling maganda ang mukha ng dalaga. And she stood there, in front of Vivian, as if she is a superior, at sa pakiwori niya ay may pinapaliwanag dito si Vivian. Ngayon niya lang nakita ang babaeng ito, is she a part of the executives? Naiiritang napabuntong hininga ito sa katinalikuran si Vivian na napayuko na lamang, diretso itong lumakad sa corridor at tinungo ang papunta sa may elevator. Nilampasan sila nito na waring hindi sila nakita. Agad nilapitan ni Erica, isa sa mga empleyado mula sa accounting department ng Terra Vita, si Vivian, sino yun, ma'am, usisa nito. Isa ito sa mga napansin ni Chantel sa kumpanyang ito. Kahit sabihin pang mataas ang posisyon ng iba ay close ang mga ito sa isa't isa. Hinahanap si Sir Hector, ang sabi ko ay baka nasa Tesoro, hindi ba at doon naman naglalagi parati si Sir, paminsan lamang siya nagagawi dito, sagot ni Vivian. Sino daw ba yun? Asked Rocky, he is a gay at katulad ni Erica ay mula din ito sa accounting department. Si Ma'am Menchu, mula din siya sa Tesoro Company, Vivian answered.
Agad na napalingon si Chantel sa dinaanan ng babae kanina, kahit pa alam niya na hindi niya na ito masisilayan pa doon. So, that was Vivian. She is beautiful, mukhang modelo ang katawan nito, a socialite for that matter, sa ora pa lang nito ay masasabi na niyang may kaya ito. Hinahanap si Hector, bakit wala ba si Hector sa Tesoro Company? Girlfriend ba ni Sir? Usisa ulit ni Rocky na sinabayan pa ng taas ng kilay nito. Pasalamat na lang si Chantel na wala pa sila Erica at Rocky noong unang araw na dumating siya sa Terra Vita, at hindi nasaksihan ng mga ito ang pagpapasakay sa kanya ni Hector sa elevator na laan para sa presidente, kung hindi ay uulanin siya ng pang-uusisa ng mga ito ngayon. I do not know, kung girlfriend siya ni Sir, bakit hindi niya alam kung nasaan si Sir Hector? Vivian's forehead furrowed as she answered Rocky. Ano kaya ang sasabihin ng mga ito pag nalaman na sa iisang bahay sila nakatira ni Hector, at may anak pa? Let us go back to work, patuloy ni Vivian at nagpatiuna na sa pagbalik sa mesa nito. Tinungo na rin nila Erica at Rocky ang pwesto ng mesa nila. So, that was his girl, ano ang ginagawa nito dito at dito hinahanap si Hector? Nakausap mo na ba si Mr. Gualberto? Tanong ni Ronnie sa kanya, sinadya siya nito sa kanyang opisina, at nang uusisa tungkol sa naganap na pakikipag-usap niya sa isa sa mga malalaki nilang kliyente. I went to his office yesterday. True, sinadya niya ito sa opisina nito and talked to him, pero wala ding silbi, wala ding nangyari sa pakikipag-usap niya dito. So, anong plano mo now? Tanong nito na namulsa pa ng mga kamay. Nagkibit balikat lamang si Hector, hindi lang naman siya ang kliyente ng Tesoro Company, the company will still stand without him. Napabuntong hininga si Ronnie sa sagot niya, lumapit ito sa isang bureau sa gilid ng kanyang opisina, from there ay sinalinan nito ang dalawang kopeta ng isang mamahaling alak, bitbit ang dalawang kopeta ay naglakad ulit ito palapit sa mesa niya, he handed the other goblet to him which he accepted. Pero alam mong malaking kawalan ang kumpanya niya sa Tesoro, puna nito. Ang kumpanyang pag-aari ni Mr. Gualberto ay isa sa manufactured the medicine that Mr. Gualberto company sells, and for some reasons, ay hindi niya alam kung bakit hindi na ito muling pumirma ng kontrata sa kanila. So, he decided to go to his office, hindi para makiusap na sa Tesoro ulit. Magpa-manufacture, he would not do that, of course, hindi lang naman sila ang kliyente nila, but, he went to his office para itanong kung ano ang problema nito sa Tesoro. Sa una pa lang ay kinakitaan niya na ito ng pag-aalangan na sagutin siya, at doon pa lang ay nakita niya na may mali, alam niyang may ibang rason kung bakit ito nag-pull out sa Tesoro Company, and that is for him to find out. Kaya noong isang gabi ay halos hindi siya nakatulog, magdamag siyang nasa library para gumawa ng ilang proposals para sa ibang kumpanya. What about your problem with Chantel? Antag ni Ronnie na pumutol sa iniisip niya. Bigla ay napahilamos si Hector sa kanyang mukha bago inilapag ang kopitang hawak sa kanyang mesa. What about her? Ronnie shrugged his shoulders, kailan mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa testamento ni Papa, aside from the fact na karapatan niyang malaman iyon, don't you think na panahon na para maayos na ang huling habilin ni Papa? Hindi siya kumibo sa tinura nito, it was long overdue actually, pero hindi siya makahanap ng tamang tiyempo kung paano ito sasabihin sa dalaga. Our inheritance could help us to cope up with our problem today, Hector. At makukuha lang natin yun oras na maklaim na ni Chantel ang iniwan sa kanya ng Papa. Isinandal ni Hector ang likod sa sandalan ng swivel chair, tumitig siya sa kisame, as if doon makikita ang maaaring isagat sa kapatid. How can I tell her, Ronnie? He asked without lukang at Ronnie. Pumuno sa apat na sulok ng opisina niya ang malutong na tawa ni Ronnie, naiiritang tinapunan niya ito ng masamang tingin, what is wrong with him? Now I know what it looks like when a man falls in love, wika nito na yumuyugyug pa ang mga balikat dahil sa pagtawa na ginawa. Dinampot niya ang ilang papel mula sa kanyang mesa at hinagis sa kapatid, uncaring if some of them are important documents. Shut up. Halika, Hector, just tell her and let her receive the money that our father left her. Then, makukuha na rin itong dinampot at ibinalik sa mesa niya ang mga papel na hinagis niya. It is not that simple, pahayag niya, she would think na binibigay ko lang yun sa kanya just to get my inheritance, he said it more to himself. Iyon ang pumipigil sa kanya na sabihin kay Chantel ang laman ng last will ng ama, for sure na iisipin nito na ginawa niya lang iyon para mas alin na rin sa kanya ang mana niya, which is likely to happen, kung bakit ba naman kasi ganoon ang ginawang habili ng kanilang ama. Ngayon ay hindi niya basta-basta maipapaalam kay Chantel ang tungkol dito, dahil sa pagtawa na ginawa niya, which is likely to happen, kung bakit ba naman kasi ganoon ang ginawang habili ng kanilang ama. Ngayon ay hindi niya basta-basta maipapaalam kay Chantel ang tungkol dito, dahil sa pagtawa na ginawa niya, which is likely to happen, kung bakit ba naman kasi ganoon ang ginawang habili ng kanilang ama. Ngayon ay hindi niya basta-basta maipapaalam kay Chantel ang tungkol dito,
na hindi lalabas na pansariling interes niya lang ang dahilan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ganoon ang laman ng last will ni Papa, hindi niya maiwasang maisatinig ang hinaing sa kanilang ama. Sino ba ang mag-aakala na magiging parte ng buhay mo si Chantel ngayon, wika ni Ronnie, but don't you think na mas maigi na malaman niya na ang lahat, hindi lang para sa kanya, of course, para sa anak niyo, the money can help them, Hector. Nag-isang linya ang mga kilay ni Hector sa tinura nito, ay without that money ay masusuportahan ko ang mga pangangailangan ng aking magina. That was not my point, sansala nito sa kanya, ang perang iniwan kay Chantel ni Papa ay para sa kanya, she deserves to have it. Alam ko, giit ni Hector, but how, napatayo si Hector mula sa pagkakaupo, at tumitig sa glass window ng opisina, after everything that happened last year. Napabuntong hininga si Ronnie, hindi ko kasi maintindihan sa iyo, you assumed that she was our father's mistress, saglit itong natigilan bago nananansyang tinitigan siya. Sinisisi mo pa rin ba siya sa pagkawala ng mama? Saglit na natigilan si Hector dahil sa tanong ng kanyang kapatid. Sinisisi pa nga ba niya? Strange na hindi na niya makapa ang galit na dati ay nararamdaman niya sa tuwing nababanggit ang pagkawala ng ina. Hindi niya na nagawa pang sumagot sa kapatid, dapat na rin ata talagang makausap niya si Chantel tungkol sa last will ng ama, at kung ano man ang isipin nito sa intensyon niya, he will cross the bridge when he got there. Naging malalim ang pag-uusap nilang magkapatid, at ang buong atensyon niya ay pinag-uusapan, no one of them noticed, nang muling ilapat dahan-dahan ang pinto pesara ng taong kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Papasok sana ito sa opisina ni Hector para kausapin ang huli, when she heard what they were talking, narinig niya ang lahat ang tungkol sa last will ng ama ng mga ito, at sa babaeng nangangalang Chantel, of course, ang tungkol sa anak ng mga ito. She shut the door at muling pumihit paalis ang paniningkit ng mga mata nito dahil sa galit ay kapansin-pansin. Naalimpungatan si Chantel mula sa pagtulog, nang maramdaman niyang may nahiga sa kanyang tabi, she tried to open her eyes, ngunit tanging malamlam na liwanag mula sa lampshade ang sumalubong sa kanya. She felt someone's body from her behind, nakahiga siya paarap kay Matthew at hindi na niya kailangan pang pumihit sa kanyang likod, para malaman kung sino ang nahiga sa kanyang tabi. She was silent for a moment, hindi siya nagpakita ng bakas na siya ay gising na, until she felt his arm enveloped her in a tight embrace. Chantel anes nito at hinaplos ang kanyang buhok, mariin siya nitong hinalikan sa sentido and his lips stayed there for a minute. Hanggang naramdaman ni Chantel na unti-unti nitong tinatanggal ang butones ng pajama top niya, Hector, pigil niya sa kamay nito. Agad na inangat ni Hector ang katawan nito nang mapansin na gising na siya. She was about to protest on what he is doing when Hector claimed her lips instantly. It was a though rough kiss that she almost felt him biting her lower lip, kaya kung anumang protestang gusto niyang ipabatid dito ay hindi niya na nagawa pa. Ang mga kamay nito ay nagmamadali sa pag-alis ng kanyang kasuotan, until she felt his hands on her skin, at halos gusto niyang kastiguhin ang sarili, dahil sa kabila ng kagustuhan niyang magprotesta, ay madali nitong napukaw ang init sa kanyang katawan, para siyang papel na basta na lang nagliyab ng madikit sa apoy, at hindi niya maintindihan kung paano iyon nagagawa ng lalaking ito. Hanggang namalayan niya na lamang nang tanggalin nito ang kahuli-huling saplot niya sa katawan. He positioned himself on her center at marahas siyang inangkin. Nanlaki ang mga mata niya sa biglaang ginawa nito, she was not given a chance to protest her, it was swift, waring nagmamadali. At pagkatapos ng mainit na tagpo na namagitan sa pagitan nila ay naramdaman niyang ibinagsak nito ang sarili sa kanyang tabi, half of his body is still covering her, inabot siya nito ng isang kamay nito and pulled her closer to him, then she felt him as he rested his face on her neck, his breath fanning on her skin. Hector, tawag niya dito, marahan niya pa itong niyugyog upang sana ay iharap sa kanya. Ngunit mabining paghinga na lamang ang naririnig niya mula dito, at base sa pagbabataas ng dibdib nito ay alam niyang nakatulog na ang binata sa kanyang tabi. Ganun lang, mariing napatitig si Chantel sa kisame, Hector is still holding her as if na makakawala siya mula rito. So, just like that, he can claim her whenever he wants, at gusto niyang magalit sa sarili dahil hindi man lang siya makatanggi, she would always submit to him so easily. May kasintahan ito ngunit heto at binabalingan siya sa tuwing nangangailangan nito, at para siyang tanga na laging ginagawang available ang sarili sa mga pangangailangan nito sa kama, would she always do that? She looked at him again, para itong batang natutulog na sa kanyang tabi, his face looked so tired, bakas sa mukha nito ang pagod sa trabaho. Mahimbing na itong natutulog sa kanyang tabi,
Kaya hindi na nito namalayan ang paglandas ng mga luha mula sa kanyang mga mata. She is